Ngayon ang power couple na hinahangaan ng marami ay tuluyan ng guguho. Si Jessa na pagod na sa paulit-ulit na pagtataksil at pambabaliwala ay gumawa ng isang desisyong magpapabago sa kanilang lahat, ang tuluyang paglalaho. At si Santiago, sa gitna ng trending na iskandalo, ang pagbagsak ng kumpanya at ang biglang pagkawala ng babaeng kailangan niya. Ngayon niya lang mapagtatanto ang katotohanang matagal niyang itinanggi. Nakahuli na ba ang pagsisisi o sadyang kailangan na munang mawala ang isang tao para maramdaman natin ang tunay nitong halaga? Dahan-dahang nagmulat ng mata si Jessa, ramdam ang bigat at init sa kanyang gilid. Napasinghap siya na mapagtanto ang kamay ni Santiago ay mahigpit na nakayakap sa kanya. Ang braso nito na nakapulupot sa bewang niya na parang ayaw siyang pakawalan. Ilang sandali siyang natigilan, pinapakiramdaman ng tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung tatanggalin ang yakap o mananatiling ganun lang. Pero sa huli, marahan niyang inalis ang braso ng lalaki. Nang bumangon siya at dumilat din si Santiago, nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang nagsasalita. Sorry, mahina niyang sabi. Halos pabulong, ngumiti si Santiago ng pilit sabay umupo. Don't be, I guess, old habits die hard. Hindi siya umimik, lumapit siya sa veranda, nakatingin sa dagat. Ang umagang payapa ay payapa. Ngayon ay tila pinupuno ng mga tanong sa isipan niya. Hanggang sa marinig niya ang boses ni Santiago sa likod niya. Jessa, tawag nito. May tatanungin ako pero gusto ko sagutin mo ng totoo. Huminga siya ng malalim, lumingon sa kanya. Ano yun? Tinitigan siya nito. Minahal mo ba talaga ako? O isang malaking kasanungilangan lang? Ang lahat, napatigil siya. Anong klaseng tanong yan? Yung totoo lang, hindi ko kailangan ng drama o PR answer. Tumawa siya pero mapait. Santiago, kung gusto mo ng katotohanan, hindi ambisyosa at gold digger ako, hindi ba? Numero unong sinungaling din. Tahimik si Santiago, tila nagulat sa sagot. Nakita niyang pagtagis ng bagang nito. Siya naman ang tumitig dito ng diretso. Ngayon, ako naman Santiago. May naramdaman ka ba kahit na konti para sa akin? May pag-asa ba tayo? May kung anong kumislot sa mukha ni Santiago, isang emosyon na pilit niyang tinatago. Ngunit sa huling ngumiti ito. Jessa, come on. Anitong may halong tawa. You really think I'm in love with you? Parang biglang tumigil ang mundo. Wala akong panahon sa mga fairy tale na yan. You know me. I needed you for my pleasure. For the company. For the image. You're good for PR. That's all. Tila binuhusan siya ng malamig na tubig. Ang bawat salita ay parang punyal na paulit-ulit na tumatama sa puso niya. Hindi siya kaagad nakapagsalita. Nakatitig lang siya, nalalabong paningin dahil sa mga luha. So, that's it. Mahina niyang sabi. I was convenient. Jessa, huwag mong palalain ang sitwasyon. I'm just being honest. Honest? Tumawa siya pero may halong pigati. How I wish. Sana nagsinungaling ka na lang sa akin. Mas gusto kong maniwala sa kasinungalingan. Tumalikod siya, pilit pinipigilan ang luha. Sa likod niya, narinig niyang malalim na buntong hininga ni Santiago. Pero bago pa to makapagsalita, biglang tumunog ang cellphone nito. Andrea, calling. Napapikit siya. Hindi mo ba sasagutin? Malamig niyang tanong. Sandaling tumingin si Santiago sa screen, tapos lumayo, bitbit ang cellphone. Excuse me. Mahinang sabi nito. Pinanood niya lang ito habang naglalakad palayo, papunta sa balcony. Sa bawat hakbang nito, para bang isa-isa ring nalalaglag ang natitirang piraso ng pag-asang pilit niyang kinakapitan. Sa labas, maririnig ang malambing na tono ng boses ni Santiago. Hey, Andrea. Yeah, good morning. I just woke up. Don't worry, I'm fine. At doon ang tuluyang nabasag ang puso niya. Lumapit siya sa salamin. Tinitigan ang sarili. Ang babaeng nakatingin sa kanya hindi na si Jessa. Parang ibang tao na siya. Ito na ang babaeng napagod magmahal ng isang lalaking hindi kailanman nagmahal sa kanya.
Sa likod ng salamin, maririnig pa rin niyang boses si Santiago habang kausap si Andrea. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa tenga niyang salitang, hindi siya nito mahal. Maaga pa at kokonti pa lang ang mga bisita sa lobby. Amoy ni Jess ang aroma ng brewed coffee at tinigang tunog ng mga kabyertos. Dumiretso siya sa buffet table. Pilit ini-enjoy ang tahimik na almusal. Gusto lang sana niyang kumalma, makalimot kahit sandali. Ngunit sa gitna ng paglagay niya ng kape sa tasa, napalingon siya sa TV ng screen sa reception area. May nakasulat na headline sa ilalim ng isang breaking news banner. Scandal! Aquino CEO's wife in bed with an old man. Nabitawan niyang tasa. Tumama ito sa sahig. Sabugang tunog ng porselana. Dahan-dahan niyang itinaas ang tingin sa screen. At doon, nalaki ang mga mata niya. Ang litrato na nakahiga siya sa kama. May kasamang matandang lalaki sa tabi. Ngayon, nasa national news. Naririnig na niya ang mga bulungan sa paligid. Si Ma'am Jessa yun, hindi ba? Grabe, may asawa na tapos. Baka naman edited lang. Pakiramdam niya, lumiit ang mundo niya. Parang may malamig na tubig na dumaloy mula ulo hanggang paa. Ang mga mata ng mga tao ay parang mga karayom na sabay-sabay na tumutusok sa kanya. Dahan-dahan siyang umatras pero sa mismong sandaling yun, bumukas ang glass door ng lobby. Si Santiago, matalim ang mga mata. Ramdam niyang puot sa titig nito. Ang mga empleyado sa lobby ay tahimik na nagkatinginan. Nakikiramdam at ang TV tila na nadyapa dahil inulit ang footage. Mrs. Jessa Aquino, cough in bed with another man. Sources say the affair started months ago. Santiago, mahina niyang tawag. Ang panga nito mahigpit ang mga kamao, nakatikom. Lumapit to ng mabagal, bawat takbang parang dagungdong sa loob ng lobby. Explain this, Jessa. Ngayon din. Anitong hinila siya sa kwarto nila. Hindi niya na alam kung saan magsisimula dahil kahit siya, hindi alam ang nangyari. Alam mo ba kung gaano kalaki ang gulo na ginawa mo? Pinagtatawanan na ako sa buong bansa. Nanginginig ang mga kabay ni Jessa. Hindi dahil sa takot ko, hindi sa sakit. Gusto niyang sumigaw. Magpaliwanag pero parang wala nang saysay. Napahawak siya sa dibdib. Sa pusong tila sinasakal ng kahihiyan. Hanggang sa may maramdaman siyang kakaiba. Isang biglang kirot. Matinding sakit sa ibabang bahagi ng tiyan. Napahawak siya sa tiyan. Napaluhod sa sahig. Ramdam na niya ang pag-agos ng mainit ng dugo sa kanyang mga binti. Nanghina siya. Ang paligid ay unti-unting lumabo. Narinig pa niya si Santiago na tila biglang nagbago ang tono ng boses. Jessa, ano nangyayari? Sinugod sa ospital si Jessa ni Santiago. Ang bawat tibok ng puso niya ay parang bomba sa dibdib. Emergency! Buntis siya! Please, tulungan niyo siya! Halos pasigaw niyang sabi habang karga si Jessa. Maputat, walang mala at may bakas ng dugo sa kanyang mga hita. Agad silang sinalubong ng mga nurse at tinakbo sa emergency room. Sir, dito lang po muna kayo. At tuluyang nagsara ang pinto sa harap niya. Tumigil ang oras, naiwan siyang mag-isa sa koridor. Basang-basa, nanginginig at walang magawa kundi maghintay. He has never been this hopeless in his entire life. Ngayon lang, kay Jessa. Sa unang pagkakataon, ramdam ni Santiago ang tunay na takot. Hindi bilang CEO, kundi bilang lalaking baka mawala ng babae hindi pa man niya lubusang. Nauunawaan ay alam niyang pinaka-importanting tao sa buhay niya. Nakasandal siya sa pader, hawak ang sariling buhok. Paulit-ulit na sinasampal ng mga eksena sa isip. Ang galit niya, ang mga salitang ibinato niya kay Jessa, at ang mga luhang nakita niyang pumatak bago ito bumagsak sa sahig. Santiago Aquino, tawag ng isang doktor na lumabas mula sa ER. Agad siyang lumapit at halos hindi makahinga. Dok, kumusta siya? Please, sabihin niyo na okay siya. Seryoso pero kalmadong tinig ng doktor. She's almost lost the baby. Buti na lang at naagapan. Nasa critical na condition for a while pero stable na ngayon. However, she needs complete rest. Bawal ma-stress at bawal ma-pressure. Parang biglang nabunutan ng tinig si Santiago. Salamat, Dok. Thank you so much. Ngumiti ang doktor, tinapik sa balikat. You're lucky, Mr. Aquino. Not everyone gets a second chance.
Naiwan si Santiago sa hallway, hindi makagalaw. Second chance. Dalawang salitang umalingaw-ngaw sa utak niya habang dahan-dahang bumabalik ang lakas sa mga tuhod niya. Pagpasok niya sa silid, amoy pa ng disinfectant at ang lamig ng aircon ang bumungad sa kanya. Nakahiga ito sa puting kama. Mahina ang hininga pero payapa, may nakakabit sa IV, sa braso at sa bawat tunog ng makina parang paalala sa kanya na buhay pa ito. Lumapit siya ng marahan para bang natatakot na baka magising ito. Pinagmasdan niya ang mukha ni Jessa. Maputla pero maganda pa rin. The most beautiful girl she had ever seen. Ilang hibla ng buhok ang bumagsak sa pisngi nito. Marahan niyang inalisyon gamit ang daliri sabay buntong hininga. Jessa, mahinang bulong niya. I'm sorry. Hindi niya alam kung naririnig siya nito pero hindi na mahalaga. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Pero isang bagay ang malinaw. Hindi ko kayang mawala ka. I'll make it up to you. Inabot niyang kamay nito at hinaplos. Pahinga ka na muna. Magsisimula tayo ulit. Tahimik siyang naupo sa tabi. Pinagmamasdan nito. Maya-maya tumunog ang cellphone niya. Private number. Hello. Sir Aquino, sabi ng boses mula sa kabilang linya. Halatang kabado. This is from St. Vincent Mental Institution. Huwag po kayong mabibigla. Tungkol po sa nanay ninyo. Nagbigti po siya. Parang biglang lumiit ang mundo. What? Naagapan po sir, pero kailangan niyo pong pumunta dito. Hinahanap niya po kayo. Napakuyom niya ang kamao. Halatang gulong-gulo. Dalawa sa pinakamahalagang babae sa buhay niya. Parehas na nasa bingit ng kamatayan. Tumingin siya kay Jessa. Nakahiga pa rin at tila mahimbing na natutulog. Lumapit siya sa nurse station. Nurse, please bantayan niyo siya. Huwag niyong iiwan kahit na isang sandali lang. I'll be back, I promise. Don't worry sir, nakamonitor po siya. Tatawagan namin kayo kaagad kapag nagising siya. Salamat. Iniwan niya rin ang cellphone number niya sa logbook. Bago siya lumabas ng ospital, tumigil siya sandali sa harap ng pinto ng silid. Sa loob nakikita niya sa salamin ang imahe ni Jessa. Jessa, babalik ako kaagad. Bulong niya bago tuluyang lumabas. Umuulan sa labas. Sa bawat patak para bang binubura ng langit ang lahat ng galit at pride sa puso ni Santiago. Ngunit alam niya na hindi sapat ang ulan para hugasan ang kasalanan niyang muntik nang pumatay sa babae ngayon niya lang napagtanto kung gaano kahalaga. Mabagal ang pagdilat ni Jessa, puting kisame, amoy ng alkohol, mahinang tunog ng makina sa tabi niya. Mabigat ang katawan at parang bawat hininga ay may kirot. Jessa, isang pamilyar na tinig ang sumalubong sa kanya. Paglingon niya, nakita niya si Alvin, nakatayo sa tabi ng kama, may dalang bulaklak at nakangiti. Thanks God, gising ka na, sabi nito, halatang pinipigilan ang emosyon. Kumusta ka? Hindi kagad siya sumagot. Naramdaman niya na kumirot muli ang dibdib niya. Napahawak siya sa tiyan. Ang baby ko. Pinisin ni Alvin ang kamay niya. Jessa, huwag kang mag-alala. Ligtas kayo ng baby. Kung gusto mo, pwede kitang dalhin sa private facility ng Mercado Medical. Mas secured. Walang media at walang magtatanong. Napatingin siya dito, puno ng pag-aanilangan. Gusto kong lumayo. Matutulungan mo ba ako? Oo naman. You need peace, Jessa. Hindi publicity, hindi stress, peace. Tahimik siya. Alam niyang tama si Alvin. Hindi lang ito tungkol sa pisikal na sugat, kung hindi sa puso niya na paulit-ulit ng binubugbog ng parehong lalaki. Marahas siyang tumango. Inayos ni Alvin ang discharge papers. Inalalayan siya sa papalabas nito sakay ng wheelchair. Habang naglalakad sila sa mahabang hallway, umaplos sa kanyang malamig na hangin ng gabi. Hindi niya na nilingon ng kwarto. Hindi na rin siya lumingon sa nakaraan. Ilang oras matapos yun, nagmamadaling nagbalik si Santiago sa ospital. Pagod, magulo ang isip, baka sa mukha niyang puyat at takot. Pagdating niya sa nurse station, agad siyang nagtanong. Nasaan si Mrs. Aquino? Gising na ba siya? Nagkatinginan ng mga nurse. Sir, nailipat na po siya kanina. Nailipat? Saan? Sino nag-authorize? Halos pasigaw niyang tanong. Sabi po sa record, Mercado Medical Facility, si Ma'am Jessa po mismong pumirma. Parang tinamaan ng bala si Santiago. Mercado? Alvin Mercado? Mabilis siyang tumalikod, halos mabangga ang ilang staff sa pagmamadali.
Habang naglalakad palabas ng ospital, nanginginig ang kamay niya sa galit, sa kaba, sa takot na baka tuluyang mawala sa kanya si Jessa. Damn it, Jessa. Bulong niya, ngunit puno ng sakit. You can run as far as you want, pero hahanapin kita. Mainit ang araw nang huminto ang itim na sasakyan sa tapat ng Mercado Medical Facility. Agad bumaba si Santiago, pawis na pawis at halatang walang tulog. Diretso siya sa reception counter. Hawak ang ID ni Jess at ang papel na iniwan sa ospital kanina. Excuse me, halos hindi niya maitagong kaba sa tinig. I'm looking for Jessa Robles Aquino. She was transferred here this morning. Anong room niya? Ngunit nagkatingin na lang ang dalawang receptionist. Sir, sorry po, but we don't have any patient under that name. Parang may biglang may mabigat na dumagan sa loob ng dibdib niya. Napakunot ang noo niya. Imposible. Check it again. She was brought here today. Pregnant. Post-critical case. Under Mercado name. Maybe private listing. Muling tinignan ng staff ang computer. Nag-scroll, nag-type, saka umiling. Wala po talaga sir. Baka po ibang branch o baka po hindi dito dinala. Biglang sumabog ang boses si Santiago. How can that be? She's supposed to be here. I saw the papers myself. Napatigil ang lahat ng tao sa lobby. Lumapit ang isang guard, mahinahon pero matatag. Sir, please, kalma lang po kayo. Bawal pong sumigaw dito. Don't tell me to calm down. Galit na sigaw niya, sabay hampas ng kamao sa counter. My wife was brought here. Where the hell is she? Nakita ng mga nurse at receptionist ang nanginginig niyang kamay. Ang mata niyang mapula at puno ng takot. Lumalapit ng security, dalawang lalaki, naka-uniform at may radyo sa balikat. Sir, nakikiusap po kami na sa labas na po kayo. Bawal pong commotion sa loob. Step outside! Are you insane? My wife is missing! Hinawakan siya sa braso ng mga guard. Sir, nakikiusap po kami. Napaatras si Santiago pero mabilis na kumawala. I'll find her myself. Kahit na isa-isahin ko lahat ng kwarto. Ngunit bago pa siya muling makapasok, sinara ng guard ang main entrance. Ang mga tao sa lobby, tahimik na nagmamasid, umugong ang bulungan. Sa labas ng ospital, halos pasigaw siyang napamura. Damn it! Ano yung sabay sipa ng gulong ng kanyang sasakyan. May mga ilang nag-video na kaya pumasok na siya sa kotse. Hinampas niyang manibela. Humugot siya ng cellphone. Pinindot niyang number ni Jessa. The number you dialed is either unattended or out of coverage area. Tumawag siya ulit. Wala. Nag-send ng message. Jessa, please talk to me. Tell me where you are. Pero sa screen lumitaw ang notification. Message not sent. Muling sinubukan. Ayaw mag-send. Nakakunot ang noo. Mabilis niyang binuksan ng Facebook. Hinintay ang loading pero pag-type niya ng pangalan ni Jessa, no results found. Napatigil siya, mabilis niyang inulit, nilagyan ng middle name. Tangina, she blocked him sa lahat. Damn it! Sumigaw siya, sinandal ang ulo sa manibela sabay mariin na sinara ang mga mata. For the first time in a long time, Santiago Aquino, the man everyone feared, looked completely lost. Ngayon lang niya naramdaman ang ganitong takot. Napakasakit pa din nang iwan ng walang bakas kagaya ng nanay niya noon. Mabilis niyang kinuha ang cellphone at tinawagan si Luther. Luther, it's me. I need your help. Hanapin mo si Jessa. Bro, kalma lang muna. Ano bang? Wala siya sa Mercado Medical. They said she was transferred there. But she's not. I want every hospital check. Private, public, kahit na clinic. Hanapin mo siya hanggang sa dulo ng mundo. Copy bro. Pero baka gusto mo magpahinga na muna. Madami akong tauhan. Akong bahala. Wala akong oras para magpahinga, sigaw ni Santiago. And one more thing, I want you to find out who authorized her release from the first hospital. Gusto kong malaman kung sinong pumirma. And Luther, napahinto siya, pinipigilan ng panginginig ng boses. Simulan mo na ring imbestigahan tungkol sa bar scandal. Hanapin mo kung sinong kumuha ng picture, kung saan galing ang leak. Someone planned all this and I'm going to find them. Pinakamahalaga, iharap mo sa akin ang lalaking kasama ni Jessa sa kama. Understood bro, I'll send my men right away. Pagkababahan ng tawag, nakatigil lang siya sa loob ng kotse. Basang-basa ng pawis. Nanginginig ang mga daliri sa galit. Tinignan niya ang cellphone pero wala pa ring mensahe mula kay Jessa.
Parang tinanggal siya ni Jessa sa mundo nito. Tuluyang binura. Tumingala siya, sinikap pigilan ng luha, pero kahit na gaano kalakas ang loob niya, may isang katotohanan na hindi niya matakasan. For the first time, hindi niya alam kung saan niya hanapin ang babaeng mahal niya. Hell, yes, she loves her. Ayaw niya lang aminin. Nasa loob pa rin ng kotse si Santiago. Nakapikit, nanginginig ang kamay habang hawak ang cellphone. Hindi pa man siya nakakabawi mula sa galit at pagkalito, biglang tumunog ito. Tumatawag ang PR manager ng Aquino Group na pabuntong hininga siya bago sinugot. What now? Sir, I'm sorry for disturbing you pero hindi na namin kayang i-contain ang issue. Nag-viral na pong scandal ni Ma'am Jessa sa lahat ng platforms. Trending topic sa news at social media. The board is panicking. Some investors are pulling out. Bumagsak po ng 14% ang stocks ng Aquino Group. Ano pong gagawin natin? Tahimik si Santiago, tanging tunog lang ng ulan sa bubong ng kotse ang maririnig. Sir, tuloy ng PR manager. The organizers of the Businessman of the Year Award are reviewing your nomination. Baka po ma-disqualify tayo kung hindi ka agad marisolba ang image issue. Kailangan natin ng statement, public apology maybe, or press conference. Enough. Mahina pero mabigat ang boses si Santiago. Wala akong pakialam. Sir, let it fall. Let it all burn if it has to. Wala akong pakialam sa award, sa board, sa lahat ng yan. Tahimik ang linya, maging ang PR manager hindi na nakasagot. Ibinabaan niya ang tawag at marahang ibinagsak ang cellphone sa passenger seat. Dahan-dahan niya ipinikit ang mga mata at saka niya naramdaman ang pagdaloy ng isang mainit na luha sa pisngi hanggang sa tuluyan na siyang napayuko sa manibela. Jessa, mahina niyang bulong. Saan kita hanapin? Sabi nga nila, ang pagmamahal ay parang buhangin sa ating kamay. Kapag pilit mong sinasakal at kinukuyom, mas mabilis nang nauubos. Sa loob ng mahabang panahon, ang pagmamahal ni Jess ay parang buhangin na pinaglaruan ni Santiago. Ngayong wala na siya, sakalang naramdaman ni Santiago ang bigat ng kawalan. Minsan, kailangan talaga nating maranasan ang pinakamadilim na bahagi ng ating buhay para mabuksan ang ating mga mata sa kung anong tunay na mahalaga. Pero ang tanong, sapat na nga bang pagsisisi ni Santiago para patawarin siya ni Jessa? O sadyang may mga sugat na kahit anong pilit na hilumin ay mag-iiwan ng pilat na hindi na mabubura? Hindi lang si Jessa ang nawala, pati ang dating Santiago ay tila naglaho na rin. Ano sa tingin ninyo mga kasummer? Hahanapin pa ba ni Jessa ang daan pabalik o tuloy na siyang magtatago sa mundo kung saang walang Santiago Aquino ang mananakit sa kanya? Alamin natin yan sa susunod nating kabanata.